Na-experience mo na ba na tapos na ang shift mo, pero pinipilit ka pa ng boss mo na mag-overtime? May mga subscribers tayong nagtatanong, may karapatan ba silang tumanggi sa overtime? Sa video na ito, aalamin natin kung ano ang sinasabi ng batas tungkol sa overtime. Kailan ito pwedeng ipilit at kailan ka may karapatang tumanggi. Ayon sa Labor Code of the Philippines, ang normal working hours ay 8 oras kada araw. Kapag lumagpas ito, overtime na. Ang general rule, hindi ka pwedeng piliting mag-overtime kung ayaw mo. Ngunit kung pumayag ka, dapat may overtime pay. May dagdag na 25% ang bayad sa iyo para sa ordinaryong araw. Additional 30% naman kapag rest day o holiday. Pero may mga sitwasyon na kahit ayaw mo, pwedeng ipilit ng employer ang overtime. Una, kung may national emergency o kalamidad. Pangalawa, para maiwasan ang loss o damage sa negosyo, produkto o ari-arian. Pangatlo, kapag mag-iimbak o mag-aayos ng materials na madaling masira o mga perishable goods. Pang-apat, pagpapatuloy ng trabaho para hindi maapektuhan ang operasyon ng kumpanya. At pang-lima, kung ang trabaho ay mahalaga sa kaligtasan at seguridad ng mga tao. Sa mga nabanggit kong sitwasyon, hindi ka pwedeng tumanggi sa overtime. Tandaan po natin, kung hindi ka bilang sa exceptions, may karapatan kang tumanggi sa overtime. Kapag pumayag ka, dapat bayaran ng tamang overtime pay. Hindi pwedeng bawasan ang sahod o parusahan ng empleyado dahil tumanggi sa overtime na hindi sa pilitan ng batas. Mayroon ding mga special rules para sa mga kababaihan, minors at may mga health issues. Kaya tandaan, ang overtime ay hindi obligasyon kundi karapatan, maliban na lang sa mga sitwasyong pinapayagan ng batas. Kung pipilitin ka ng walang basehan, pwede mong ipaglaban ang iyong karapatan bilang empleyado. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, i-share sa mga kasamahan mo sa trabaho at mag-subscribe para sa iba pang legal na kaalaman mula sa amin. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.